Hello guys, ito yung first vlog ko na ako po mismo yung magsasalita sa harap ng camera. Kaya medyo nervous. Yun. Doon po kasi sa pinost ko last post ka na about Azolla, yung pag-harvest po ng Azolla. Marami pong nagko-comments doon na kung ano nga daw po yung Azolla. Kasi marami pong di nakakalam kung ano po yung ibig po ng Azolla. Meron nagsasabi na ano daw po yun, pagkain daw po ba, or uh, uh, anong klase po yun. Actually, ang Azolla, isa po siyang halaman, floating fern na kapamilya po ng lumot. Usually, ang mga nakakalam lang po yun ng mga sumasabak sa agriculture kasi yun pong ginagamit nilang pang substitute na pampakain po sa mga alaga, poultry man or livestock. Pwede po sa lahat, manok, pato, kambing, baka or baboy. Usually yun po yung pinapakain namin dati sa alaga naming native na baboy. Tapos nung nag-alaga kami ng pato, yun na rin ho, pati manok. Pwede rin po siya sa rabbit, kasi lang kailangan po siyang i-air dry. Kasi sa rabbit, hindi po kailangang basang-basa kasi maapektuhan yung digestion nila. Pero pwede po siya. Ang Azolla po, mataas po siya sa protein na kinakailangan po ng mga alagang hayop. Kaya sa halip po na feeds lahat, pwede po siyang i-substitute natin para po makatipid. Alam mo naman ngayon, sa panahon ngayon sobrang mahal na po ng feeds. Kung nag-alaga ka po ng mga manok or baboy, laking tulong na rin po kung ilang kilo yung matitipid mo sa isang araw. Tapos yung Azolla, madali lang po siyang paramihin. Within 3 weeks, maaari na pong dodoble yung dami po niya. Sa paraan po ng pagtatanim, yun po, minsan po kung meron na po kayong pond o yung sa palaisdaan, pwede nyo po siyang ilagay doon. Kasi lang kapag may isda na, kailangan nyo po lagyan ng screen na separator kasi po ubusin po ng isda yung Azolla nyo. Kung wala naman po, pwede po kayong gumawa ng artificial pond. Sa artificial pond, usually ginagamitan po nila ng trapal or kahit po yung plastic na makakapal. Usually sa amin yung ginagamit po namin ay yung plastic po na nabibili po sa hardware kasi medyo mura. Magkano lang po per metro noon? Nasa 80 lang po. And then yun, gagawin niyo po ng artificial pond. Parang patagin nyo lang yung lupa or hukayan nyo ng konti. Kasi hindi naman po kailangan ng malalim na malalim. Ang mixture po kapag nalagay nyo na po yung pond, ang mixture po ng lupa at saka cow manure is 1 inch. Ang proportion po nun is 6:1. 6 na lupa and 1 na cow manure. Ang kailangan nyo pong ilagay na cow manure is yung durog na durog po. Hindi naman po importante na cow lang. Pwede naman po mga ibang animal manure. Tulad po ng poop ng rabbit or manok. Pero iwasan po lang natin yung manok na pinapakain po ng feeds kasi mainit po yung yung dumi nila, mataas po sa acidic, maging acidic po yung inyong tubig. At saka po yung lupang gagamitin nyo ay huwag po kayong kumuha dun sa yung napagsunugan po kasi masyado ng acidic acidic na yung pH niya. At saka kailangan yung ihalo yung cow manure is durog na durog and dry na dry. Tapos po lagyan nyo ng tubig na 5 to 6 inches. Hindi po kailangan ganong malalim para po yung ugat ng Azolla ay makaabot ng nutrient na mula dun sa lupa at cow manure. At hindi naman po kailangang masyadong mababaw kasi po kakapit po yung ugat niya doon sa lupa. Yun po, pag nalagay nyo na yung
cow manure, lupa, plus tubig. Yan, nilagay nyo na po yung binhi ng azola. Yung binhi po ng azola, yun lang din po, yung pinakadahon niya na may ugat, yun na po yung nilagay. Tapos dadami na lang po siya. Basta po, tama po yung proseso. Kailangan po siya ng enough sunlight, direct sunlight mula umaga hanggang mga alas 3 o alas 2. Kailangan po medyo nalililiman po siya ng konti. Kasi kapag masubrahan, magkukulay brown po yung azola nyo. At saka magdadry. Pero kailangan po siya ng enough sunlight. Mga 5 to 6 hours a day. Yun po. Tapos, hindi po siya kailangang overcrowded. Kapag nakita nyo pong puno-puno na yung pond nyo, patong-patong na siya, kailangan nyo rin po mag-harvest kasi po mabubulok po yung nasa ilalim na hindi po naaarawan. Tapos check nyo lang po kapag nakikita nyo po na medyo pumayat na or mabagal na po yung pagdami ninyo azola, magdadagdag lang po kayo ng cow manure. Pwede pong tunawin nyo muna yung ihalo nyo sa tubig, sa timba na may tubig, yung dinurog na cow manure, tapos yung pinakatubig niya, yun po yung idadagdag nyo. Tapos, sa panahon po na tag-ulan, kailangan po yung pond nyo, lagyan nyo po ng parang butas sa gilid na drainage para wag pong umapaw, wag pong mawawash away yung inyong mga azola. Tapos, check nyo lang po kung meron pong nakakapasok na palaka. Kasi usually yung mga tadpole, yung anak ng itlog ng talapa, anak ng palaka, kinakain po nila yung ugat. Kaya minsan magtataka po kayo, nagkukulay brown na po yung azola. Pag titingin nyo, wala na po siyang ugat. Tapos, po ba yung kailan? Yun. Kapag nakita nyo po na marami na po siyang bula, tapos medyo may amoy na yung tubig, kailangan pong i-drain nyo po lahat. Tanggalin nyo mo yung azola, i-drain nyo, tapos palitan nyo po ng panibagong setup. Panibagong tubig po na may cow manure din. Ayun o. Ganun lang o, mga 3 to 4 weeks, magdo-double po siya. Kaya 3 to 4 weeks, maaari na po kayong magpakain sa mga alaga nyo ng mga ganun, ng azola. Malaking tipid po. Tsaka mataas po siya sa protina. Yan. At tsaka mura. Yun lang, bibili lang kayo ng binhi. Usually, ang binibenta namin is 100 per kilo. Sa akin po kasi dati, ang azola po kasi talagang nag-originate sa India. Sa akin po kasi dati, wala pong mahanapan ng binhi dun sa Ilocos Sur. Kaya nag-search po ako sa YouTube, sa Google. May nahanap po akong grupo may nahanap po akong nagbebenta sa Nueva Ecija. Ayun po, nakakuha po ako ng starting kit nila. Syempre, babayaran mo yung plus shipment. Tapos, medyo na-delay konti yung deliver sa akin noon, kaya naghanap pa po ako ng iba. Kabutuing palad, nakahanap naman po ako dito lang sa may parteng Ilocos lang din, malapit lang din sa amin, nakakuha po na 1 kilo. Kaya yun po ngayon, medyo naparami ko na po, at saka marami na po ako ng supplyan around Ilocos. Ano lang po, kaya ngayon sa bandang Ilocos Sur, marami na pong nagpo-produce ng azola. Yan. Malaking tulong po. Sana po yung mga hindi pa nakakaalam, yung mga wala pa, kung balak nyo pong magtayo ng business na poultry or piggery or kahit na pang personal nyo, pang backyard lang. Kung gusto nyo po, contact lang po. Roslyn Gakusan. Thanks po.